Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa kastanyas at may English itong chestnut. At tayo sa ating mga eksperto, ang kastanyas ay nagmula sa bansang Europa at bansang Italia. At ito ay kumalat rin sa bansang China at dinala naman ito ng mga Chino dito sa bansang Pilipinas. At ito naman po ay matatagpuan sa lugar ng Laguna, lugar ng Quezon Province at Albay Province. At sa ibang probinsya, matatagpuan na rin ito dahil meron din tayong mga matatanda, ating mga ninuno na nakapagtanim na rin ng chestnut or kastanyas. Ngunit ang may pinakamarami at pinakamalawak na tanim na chestnut ay ang bansang China, kaya karamihan kahit ang bansang Pilipinas ay nag-aangkat ng kastanya sa bansang China. Kaya tinatawag nila itong Mandarin variety. Dahil isa itong napakainam na negosyo ng mga Chino dahil ang bawat kilo nito ay umaabot ng 450 bawat isang kilo. At pinakamalakas na bintahan po nito ay tuwing sasapit ang Kapaskuhan or sasapit ang mga okasyon sa ating tahanan. Dahil ito po ay madali lamang lutuin, umaabot lamang ito ng 45 minutes to 1 hour. At mas magandang luto na dapat gawin po dito ayon sa ating mga eksperto ay isangag lamang, huwag hahaluan ng mantika, para mas makuha natin ng puro ang vitamins na meron ang kastanyas. At dahil meron po itong mataas po ito sa carbohydrate at mataas din po ito sa fiber at meron din po itong pinakamababang calories na nakakatulong po para ma-boost ang ating mga brain cells at dumaloy ng maayos ang ating mga dugo sa ating mga ugat papunta sa ating ulo at sa iba't ibang panig ng ating katawan. At tumutulong din po ito para i-cleansing ang ating katawan para ilabas ang lahat ng toxins na maaring magdulot ng iba't ibang karamdaman sa ating katawan. Kaya nakakatulong po ang kastanyas para wag nang kumalat ano pa mang sakit na meron tayo. Ngunit tayo sa ating mga eksperto, wag lamang po tayo kakain ng sobrang dami ng nuts na to or kastanyas dahil pwede po itong magdulot ng pagka-irritable ng ating mga tiyan. Pwede tayong magkaroon ng bloated na tiyan at pwede rin po tayong magkaroon ng kidney problem at liver disease pag nasobrahan naman po. At pwede rin pong magkaroon tayo nito ng mga skin allergy or allergy reaction sa ating katawan dahil ayon sa ating mga eksperto na si Dr. Mary Grace Makatangay, hindi dapat lumagpas ng 10 piraso ng buto ng kastanyas ang ating kinakain araw-araw. Kasi maaari po itong magkaroon ng allergic reaction sa ating katawan or maaring mag-cause ito ng paralysis. Lalo na kung hindi po ito maluto ng maayos. At sabi niya rin po, kailangan din natin kontrolin ang pagkain nito dahil pwede rin po itong mag-cause ng diabetes. Ngunit ayon sa kanya po na kung kakain tayo ng sapat na dami ng buto ng kastanyas, like example yung 10 pieces lang a day, kakainin natin, maaari po itong makatulong sa ating kalusugan na maaring maging dahilan po para matunaw ang ating mga kinakain dahil po ito ay ayon kay doktora, ito ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas sa ating resistensya at may copper din po ito na nakakatulong para sa paggawa ng mga red blood cells. At meron din po itong potassium na maaaring magbigay rin po sa atin ng malakas na resistensya ng ating katawan.
At mayaman din po ang kastanya sa vitamin B ayon sa ating mga eksperto. Ito po ay nakakatulong sa pagdevelop at para paganahin ng maayos ang ating mga utak. Dahil sabi ko nga po sa inyo kanina ay pinagagana nito ng maayos ang ating mga dugo sa ating mga ugat. Kaya nagkakaroon tayo ng active na mga brain cells at active na memorya. Kaya malaking tulong po ito sa mga taong dumadanas ng pagiging malilimutin o Alzheimer's o dementia. Kaya iwasan lang po natin ang pagkain ng sobrang dami, yung tamang dami lang po ang kainin natin na kastanyas para mas makuha natin yung tamang bitamina nito na maaring makatulong sa ating kalusugan. At ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng kastanyas para pababain po ang ating mga kolesterol, ang ating mga cholesterol levels na nagiging sanhi ng cancer. At dahil po doon, maiwasan ang pagkakaroon natin ng mga cancer disease. At ito rin po ay hindi nakakataas ng uric acid ayon kay Doktora Mary Grace. Kaya ayon po sa ating mga eksperto, hinay-hinay lang sa pagkain ng kastanyas dahil meron po itong good benefits sa ating katawan, pero meron din po itong bad benefits sa ating katawan pag sobra ang ating nakain. Dahil ayon naman kay Registered Nutritionist Dietitian Mabel Aban, ang kastanyas ay may mataas na talic acid content. Isa itong natural compound na nasa gulay, prutas at nuts. Kapag marami tayong nakain ay pwedeng mapasama ang ating kalusugan. Ngunit pinabulaanan po natin mga eksperto, ang kastanyas po ay hindi po nakakapagpataas ng uric acid dahil ito po ay hindi talaga nuts kabilang sa nuts dahil ito po ay kabilang sa prutas. At naka-plant-based po ito na galing ito sa isang halaman. Dahil mayaman po ito sa antioxidant, calcium, beta-carotene, phosphorus, at fibers na nakakatulong para makadumi tayo ng maayos at maiwasan ang constipation o anumang mga colon cancer. Mayaman din po ito sa minerals at folic acid na tumutulong para pababain ang pagiging nerbiyoso ng isang tao at tumutulong din para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na anemia. Kaya nakakatulong din po ito sa ating mga nanay na mga nagdadalang tao dahil tumutulong ito na maiwasan ang malformation ng sanggol habang ito ay nasa sinapupunan at nadidevelop ng maayos ang dugo ng babies habang ito nasa sinapupunan at the same time, nagkakaroon tayo ng maayos na dugo hanggang sa tayo ay manganak at dahil doon, naiiwasan ang pagkulang ng dugo sa tuwing tayo ay manganganak. Kailangan kasi pagka once manganganak na ang isang nanay, dapat ang dugo nito ay maayos para maayos rin mailuwal ang sanggol. At ito rin po ay mayaman sa vitamin B9 na nakakatulong para maiwasan ng isang tao ang pagka-stress or pagkakaroon ng anxiety. At sunod po, ang kastanyas ay mayaman din sa omega-6, omega-3, fatty acid na makakatulong upang mapanatili ang antas ng kolesterol sa dugo. At pag-aari ng kastanyas ay tumutulong para sa buong sistema ng cardiovascular. Kinokontrol nito ang presyo ng ating mga dugo at nilalabanan ang masamang kolesterol sa mismong dugo sa ating puso or papunta sa ibang parte ng ating katawan. Kaya natutulungan tayo nito na magkaroon tayo ng energetic na pangangatawan at restorative at mahusay na pangangatawan
At nakakatulong din po ang kastanyas para magkaroon tayo ng malusog na bituka at malakas na bituka dahil mayaman nga po ito sa fibers. At ito rin po ay mayaman sa vitamin C, kaya nakakatulong po ito para palakasin ang ating immune system at bigyan tayo ng malakas na baga, malakas na pangatawan. At dahil po doon, maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na ubo or sipon. Kaya maiwasan rin po ang pagkakaroon ng sakit na sipon or ubo dahil nga po ang kastanyas ay mayaman sa vitamin C. Ngunit yun nga po ang paalala natin mga eksperto, yung tamang dami lang po ang dapat nating kainin na kastanyas para mas makuha natin ang totoong mga bitamina at totoong tulong nito sa ating katawan. Ngunit kung tayo naman ay masobrahan, ay pwede rin po itong mag-cause ng ikasasama ng ating pangangatawan. Disclaimer lamang po mga kadahon, ang mga gulay, prutas, herbal o anumang pagkain na alam natin na mga mabibitamina ay maaaring makatulong sa ating kalusugan. Ngunit kung meron na po kayong nararamdaman na kakaiba sa inyong pangatawan, mas importante pa rin po na unahin ang pagpapakonsulta sa doktor para mas malaman po natin kung anong meron kayong sakit at para po mas maagapan po ito bago pa ito lumala. At para mainom nyo rin po yung tamang gamot na hindi galing kung saan-saan, kundi mismong galing kay Doc at naangkop po sa inyong karamdaman. At saka na lamang po kayo sumubok ng iba pang mga alam nyo mga herbal na maaring makatulong sa inyong karamdaman. Ngunit paalala pa rin po, disclaimer pa rin po, importante pa rin pong itanong kay Doc sa inyong mga doktor na kung ito ba ay maaring sa inyong sakit or hindi para maiwasan po ang anumang komplikasyon. Ayan lamang po makadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo.